Good morning, Doc. Good morning. Ano ang masasabi mo sa umagang kay ganda na binigay na Panginoong may kapal sa atin? Ang masabi ko lang Ah, sa Panginoon ay number siyang creator. number one creator talaga. Number one creator. Mm, At dahil dito ay binigyan tayo ng napakaswerte na lugar katulad nito sa mm, Barangay Lumot. Kung makikita natin, matatanaw natin ang free environment. free Ang hangin, environment. fresh na fresh. Mm. Tubig na para kang dinuduyal sa sarap ng tubig. Uy, At ulap na nagpandong sa atin. nagpandong kumbaga sa likod. Kaya tuwing umaga, kung ganito ang gagawin nyo mga kaibigan, mga kadukdok, mga followers ni Johnny Booker, ganito ang gawin nyo. Alam nyo, may lang ang buhay natin. Oo. Buhay natin ay napakasarap pag ganito. Oo, ano. Feeling mo, Dok, ay gaano kahalaga o katumbas ang isang buhay na ganito? Ito, Paano mo i-compare ang buhay sa isang bagay na inilikha ng Diyos? actually, parang walang comparison eh. Tinatawag na priceless. Priceless. Hindi mababayaran ng ano pa mang bagay na meron dito sa lupa. Dahil sa ito ay nararamdaman, experience Experience. na kumbaga wala pang salita na pwedeng bigkasin para sa nararanasan na ganon. No. Pero may ba tayo, Doc? Ano ba talagang patunay na merong Diyos, merong pag-ibig sa kabila ng mga lahat na nangyayaring ito? Alright. Kung pupunta natin ang creation, doon tayo magbe-base sa creation. Kasi nag-evolve ang lupa dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, let there be light for the first time. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Number one dyan ay let there be light and there was light. And there was light. At yung mga sequencing ng pagdidig hanggang 6 days and then 7th day, siya ay nagtay. Ano ba talaga, Doc, ang Dok, ino ba ko? Up? Okay. ano ba talaga ang Bible? Ang salita diyan ay literal ba o may iba pang ibig sabihin ang bawat salita diyan? Mayroon diyang literal at mayroong symbolical. May simboliko lang. Pero ang symbolical, it goes to literal. Say for example, yung baha. Bumunaw ng mundo, that is literal. At sabi ng Panginoon, magkakaroon ng baha. At ngayon, nagkaroon ng baha. So maraming mga symbolical dyan tulad ng prophecy na yung mga symbol ng mga simbahan, 7 churches, 7 sungay, so that is kaya kumpleto ang Biblia. So, magmula nun hanggang ngayon talaga nag-exist pa siya, no? Kahit makikita natin na ang science ay talagang na-explore na lahat ng bagay sa mundo, ano? Pero nangingibabaw pa rin yung salita ng langit, ano? Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ano nga sabi doon? Mananatili ang katotohanan. Tama. Mapano na lang ang langit at lupa. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi mapapana. Yun nga. Tinutumbo ko talaga doon eh. Pero para sa iyo, Doc, ano ang mga patunay na nag-exist ang Diyos? Parang sa sarili mo lang na sarili mong interpretasyon, evaluation. Okay. Kung ano parang katawagan mo doon. For sure ako, nabuhay ang Diyos dahil lang tayo ng Diyos. Bakit? Kung tanggalin na lang ng Panginoon ang tinatawag nating hangin. Yan, yung hangin. Ganda. O the second lang, patay na tayo. Oo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, buhay ang Diyos. Kaya nga, omnipresent. Ibig sabihin ng omnipresent, laging kasama natin ang Diyos. Kung patay ang Diyos, ay di ba na tayo? Oo, life is useless without God. So, omnipresent, omniscient ang Diyos. Ano ibig sabihin ng omni? Omni is in a Greek word.
Oo. Omnipresent is laging nasa Diyos. Lagi nga sa Diyos. Always in the present. Present. Ang ganda talaga dito, ano? Tulad na lamang ng nagbabangka na yun, ano? Harmonize talaga ang mundo, ano? Sa ano pa mang bagay. May baka tayo, Dok. Oo. Sa iyong, dahil ikaw ay environment lover at lagi kang napunta sa iba't ibang lugar ng mundo. Ano ang iyong experience na na-relate ka sa Panginoon na hindi mo makalimutan?